Ang New Senate Building, NSB, na matatagpuan sa Fort Bonifacio, Taguig City ay nakatakdang tapusin sa huling bahagi ngayong taon hanggang simula ng 2027. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng New Senate Building, NSB, sa Fort Bonifacio, Taguig sa huling bahagi ng 2026 o simula ng 2027, kung saan target ng mga senador ang opisyal na paglipat sa gitna o ikatlong quarter ng 2027 o tuluyan sa taong 2028 upang sumabay sa pagbubukas ng bagong kongreso. Kasalukuyang nakatayo na ang pangunahing istruktura nito, topped out, at nakapokus ang mga manggagawa sa interior works, engineering systems, at mga huling detalye ng gusali. Ang bagong gusali ng Senado o New Senate Building ay isang malaking proyekto ng gobyerno na kasalukuyang itinatayo sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito ang magiging bagong permanenteng opisina ng Senado ng Pilipinas sa halip na manatili sila sa inuupahang espasyo sa GSIS Building sa Pasay City. Habang tinatapos ang proyekto, patuloy muna ang sesyon ng mga senador sa GSIS Building sa Pasay City. Ang orihinal na budget noong 2019 ay nagkakahalaga lamang ng 8.9 bilyon pesos, ngunit tumaas ito at umabot na sa tinatayang 23 hanggang 27 bilyon pesos, dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng inflasyon at pagbabago sa plano. Lumobo ang tinatayang kabuuang gastos patungong 23 bilyon hanggang 31 bilyon pesos dahil sa mga pagkaantala, pandemya, at mga dagdag na yugto, phases, ng proyekto, na naging sanhi ng mga pagsusuri at kontrobersya. Iminungkahi ng pamunuan ng Senado na simulan ang opisyal na paglipat patungong Taguig sa pagitan ng kalagitnaan at ikatlong quarter ng 2027, habang ang iba ay nagtutulak na gawin ito sa taong 2028 matapos ang pambansang halalan. Ang paglilipat ng mga opisina at kagamitan ay tatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon dahil sa laki ng logistical na proseso. Ang unikal at modernong disenyo ng bagong Senado sa AECOM ay hango sa kultura at simbolismong Pilipino, binubuo ng 4 na towers, na kumakatawan sa 4 na haligi ng demokrasya, may tig-11 palapag, at 3 basement levels, may malalawak na bintana at mga halaman sa bawat palapag para maging presko at maganda ang paligid. Mayroong mahigit 1,200 parking spaces at kumpletong opisina para sa mga senador at Senate Secretariat. Ang pormang panlabas ay inspirasyon ng araw sa watawat ng Pilipinas, ang perforated facade ay hango sa tela ng barong Tagalog, at ang interior greening ay pinalamutian na tila Banawe rice terraces. Idinisenyo ito bilang isang energy-efficient at green-certified na gusali na may rainwater harvesting system, sun shading devices, at mga blast-proof windows para sa seguridad. May kabuuang lawak na 85,925 metro kwadrado at may parking space na kayang maglaman ng 1,200 sasakyan. Kasalukuyang nahaharap ang Senado sa matinding tensyon dahil sa pamamaril sa loob ng gusali noong May 13 at ang hindi naayon sa batas na pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna nito, umupo na bilang bagong Senate President si Alan Peter Cayetano habang may mga balita ng panibagong kudeta laban sa kanya. Ipinag-utos ang pag-iimbestiga matapos ang insidente ng pamamaril sa pasilyo ng Senado. Nagdulot ito ng suspensyon sa ilang opisyal ng seguridad ng Senado at nagbunsod ng panawagan para sa malinaw na imbestigasyon. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang hawak o natanggap na opisyal na kopya ng warrant of arrest ang National Bureau of Investigation, NBI, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nagmula sa International Criminal Court. Ayon pa kay Secretary Remulla,
Ang dokumento na hawak noon ni dating Senador Antonio Trillanes ay hindi aksyonableng warrant kundi isang sulat lamang mula sa ICC. Para maipatupad ito sa Pilipinas, kailangan itong idaan sa proseso ng Interpol at i-verify ng Department of Justice, DOJ. Samantala, listed developer ng township na Megaworld Corporation ay nakatakdang gumastos ng 2.5 billion pesos upang muling mabuo ang Eastwood City, ang kauna-unahang township development na sumasaklaw sa 18.5 hektarya na unang inilunsad noong 1997. Sinabi ni Megaworld na ang muling pagpapaunlad ay magsasangkot sa pag-upgrade ng mga komersyal na lugar at lifestyle mall, kabilang ang Eastwood City Walk, Eastwood Mall, at ang Eastwood Mall Open Park, ang patuloy na pagpapahusay ng Eastwood Richmond Hotel. Kasama rin dito ang phased refurbishment ng mga tower ng opisina, na nagsimula sa pagkukumpuni ng IBM Plaza na nakumpleto kamakailan. Ang mga renovations ay nakatakdang ilunsad sa mga darating na buwan, na sumasakop sa mga pag-upgrade sa mga lobby, pasilidad, at mga amenities ng mga karagdagang gusali ng opisina at mga tirahan na tower. Ang Eastwood City ay may hawak na isang espesyal na lugar sa aming kasaysayan bilang pinakaunang bayan ng Megaworld, at ang muling pagpapaunlad na ito ay sumasalamin sa aming pangako na mapanatili itong masigla, may kaugnayan, at handa na sa hinaharap, sinabi ng Pangulo ng Megaworld na si Lourdes Gutierrez Alfonso sa isang email na pahayag. Hindi lamang namin pinapanatili ang pamana nito kundi patihin na rin ang muling pagsasaayos nito sa isang bayan ng hinaharap ang pagtatakda ng isang mas mataas na pamantayan para sa pinagsamang pamumuhay sa lungsod, dagdag niya. Mas maaga ang Megaworld sa taong ito ay inihayag ang mga plano na palawakin ng hindi bababa sa 2 higit pang mga bayan sa higit sa 300 hektarya ng lupa sa mga lugar ng paglago sa Luzon at Visaya.